pagdating ng ating Pinaalam po ang pagdating ng ating punong lungsod, kagalang-galang Mayor Vico Sotto at ang mga kasapi ng sangguniang panlungsod sa pangunguna ng ating Vice Mayor Dodot Jaworski Jr. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapwa ko kawani at mga pinuno ng iba't ibang tanggapan. Bilang panimula ng ating maikling palatuntunan, ating pong itoon ang ating sarili sa dakilang lumikha para sa pag-aalay ng panalangin na pamumunuan sa atin ni Miss Marilu Gilledo mula sa CTDMO. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Panginoong Diyos, aming lumikha, nagpapasalamat kami sa iyo sa biyayang iyong ibinahagi sa amin. Pinupuri namin ang aming bansang Pilipinas at ang lahat ng tao na naglilingkod sa bayan. Aming hinihiling na gabayan mo kami sa aming mga gawain bilang mga kawani ng gobyerno. Bigyan mo po kami karunungan, integridad at pagmamahal sa aming kapwa at bansa. Bigyan mo po kami. Inihiling namin na patuloy mong gabayan ang mga namumuno sa aming bayan upang itaguyod ang katarungan, katapatan at kaunlaran. Sa pangalan ni Jesucristo, aming tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Gandang umaga po. Salamat po, Miss Gilledo. Hiniling po namin humarap po tayo sa ating bandila. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib at awitin natin ang lupang hinirang sa saliw ng musika ng Pasig City Band. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Miss Mary Grace Teves mula sa CTDMO. Anumpaan ang katapatan sa watawat ng Pilipinas. Itaas natin ang kanang kamay at sabay-sabay natin bigkasin ang panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag, na may dangal, katarungan at kalayaan na ipinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Humarap po tayo sa bandila ng lungsod ng Pasig. Sa pagkakataon naman pong ito, awitin natin ng buong sigla ang Marcha ng Pasig sa saliw ng musika ng Pasig City Band.
po sa panunumpa ng Lingkod Bayan na pangungunahan sa atin ni Engineer John Vic Baral mula sa Office of the Building Official. Itaas po natin ang ating kanang kamay at sumunod sa akin. Panunumpa ng Lingkod Bayan. Ako ay isang Lingkod Bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang ipagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan, at kahusayan ng walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa Lingkod Bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalaan sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isasabuhay ko ang isang lingkod bayang makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon, tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa, at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangaring ito, kasihayan nawa ko ng may kapal. National Observance. Ngayong linggong ito ay ginugunita natin ang Socio-Economic Planning and Development Week, December 17 to 23, 2023, with a Proclamation Number 666, Series of 1990. Announcement. Inaanyayaan po sa entablado si Engineer Reynaldo Macaroyo para sa paggawad ng Employee of the Month of November 2023. Good morning, everyone. Today, we will announce the model employee for the month of October 2023 Engineering Department. And the nominees are Ranilo L. Cruz, Water Management Maintenance; Jerry Lito B. Dogoy, Drainage Maintenance; Aldrin C. Mateo, Road Maintenance; Sammy L. Del Barrio, Flood Control, Operation, Maintenance Section. The model employee goes to the model employee for the month of October, Engineering Department, through the effort of Arta Geronimo, Sammy L. Del Barrio. Yung mga nominees, yung mga tinawag kanina, nasa na? Yung tatlo. Jerelito B. Dagoy, Drainage Maintenance Section, General Maintenance.
Ranilo L. Cruz, Aldrin C. Mateo, Road Maintenance Section, Thermoplastic Section, General Maintenance Division. Palakpakan na po natin ang nanalo sa buwan na Oktubre. Galing ng Engineering Department. Salamat po. Ako na. Pinaalam po ang pagdating ng ating kagalang-galang Congressman Roman Romulo. Karagdagang anunsyo. Ramdam na natin ang simoy ng Kapaskuhan dito sa lungsod ng Pasig. Kaya naman, makiisa po tayo sa mga programa ng ating pamahalaang lungsod ng Pasig. Para sa nalalapit na Kapaskuhan, sa December 12 and 13 ang ating Himig Pasigueño, December 14 ay ang ating Taunang Hataw Pasigueño, at sa December 17 ang kaabang-abang na Pasko Titap ng lungsod ng Pasig. At sa December 21, may free Christmas concert at the park, at para sa lahat ng yan ay hatid ng City Government at ng Cultural Affairs and Tourism Office. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa mga departamento na nangasiwa sa maikling programa sa umagang ito. Mula sa Office of the Building Official and City Transportation and Development Management Office, ako po si Engineer Cherry Damiao mula sa Office of the Building Official. At ako naman po si Engineer John Wick D. Baral mula sa Office of the Building Official. Kami ang mga naging guro sa palatuntunan ngayong umaga. Maraming salamat po. At ngayon, pakinggan po natin ang mensahe ng ating punong lungsod ng Pasig. Mga kasama, palakpakan po natin Mayor Vico Soto. Magandang umaga po sa ating lahat. Hey Vice Mayor Dodot at sa ating mga konsehal. Siyempre na-acknowledge natin ang special presence ng ating Congressman Roman Romulo. Sa lahat ng mga nag-aantay dyan sa gilid, magandang umaga din po. Merry Christmas po sa ating lahat. Malapit na ang Kapaskuhan. Ramdam na natin ang diwa ng Pasko at sa iba't ibang mga activities na ang daming ganap, ano? Sa susunod na linggo, yung Pasko Titap natin, gaya nung nabanggit, medyo iniba natin yung rota this year. Sinusubok lang this year, pero kung maging successful, ang balak natin, taon-taon, ibahin natin yung rota natin. Para iba-iba naman yung nadadapuan, iba-iba yung natatamaan. Madali naman dayuhin kung gusto talagang puntahan pero at least iba-iba yung maka-experience din ng mga baka yung iba hindi pa nadadaanan ever sa history ng Pasko Titap. Yung dun po sa naman, yung pamaskong handog, ongoing po yan. Alam ko yung mga opisina po ninyo, halos lahat ng opisina natin ay tumutulong dun, libo-libo. Sa totoo, libo sa empleyado natin ang tumutulong sa pamaskong handog. Nabanggit ko na rin po ito nung nakaraang linggo, pero uulitin ko dahil alam po ninyo sa ating, sa pag-gobyerno at pati sa communication sa tao, napaka-importante na bagamat marami tayong ginagawa, marami tayong pagbabagong pinakikilala, marami tayong in-improve araw-araw, dami natin trabaho. Napaka-importante din ng mga simbolo. Simbolo sa pagbabago, simbolo dun sa estilo ng paggugobyerno natin. At isa po sa simbolo na yan na talagang tinatangkilik at talagang taon-taon hinahanap ng mga tao ay yung pamaskong handog natin. Alam niyo naman po yan. Yung tatlong dahilan kung bakit natin ginagawa yung pamaskong handog, totoo po ito, hindi lang sa pamaskong handog, kundi sa lahat ng serbisyo natin. At sana ito po ay isa-isip, isa-puso natin bilang mga kawani ng ating pamahalaan. Yung unang dahilan ba tayo nagpapamaskong handog, yung pinaka-basic, pagbibigay saya sa bawat isa. Sa bawat isang pamilya, importante yan sa isang pamahalaan, sa isang demokrasya, iniisip natin ano ba yung gusto ng tao. Pangalawa, hindi lang to basta mababaw na pagbibigay saya.
ito po, pinapakita natin dito sa Pamaskong Handog na posible ang paggugobyerno na walang palakasan, posible ang paggugobyerno na binabasag natin yung mga lumang estilo ng politika at paggugobyerno. Sa tradisyonal, ay pag malapit ka dun sa mga nakaupo o sa mga nasa kapangyarihan, mas marami yung sayo. Yung grupo mo, mas mabibigyan. Hindi yan totoo sa Pasig lang, kundi sa buong Pilipinas o sa buong mundo. Yun yung tradisyonal. Sa Pamaskong Handog, pinapakita natin na posible na basagin natin yung ganung klaseng estilo, politika at kalakaran. Pantay-pantay ang tingin sa bawat isa, pinipilit ng gobyerno na maabot ang bawat isa. Pero sana hindi lang po yan sa Pamaskong Handog, kundi sa lahat ng ginagawa natin. Maging sa Office of the Building Official, sa engineering, sa city, lahat po ng opisina dapat ganun po tayo mag-isip. Yung pangatlo naman po, at importante din, bagamat hindi ganun ka masyado na pag-uusapan o ano, pangatlo, tungo tayo sa data-driven governance. Unti-unti, tinatanggal natin yung sobrang politika sa pagdedesisyon at paggawa ng polisiya ng ating pamahalaan. Data-driven governance. Pag nag-iikot po, namimigay ng mga food pack o grocery pack, Pamaskong Handog, ang ginagawa po natin, dinidevelop natin yung mga iba gaya ng Pasig Pass. Yung Pamaskong Handog, ang pinaka-importanting okasyon kung saan nade-develop natin yung mga tools na ito, pinigting natin yung data-driven, evidence-based na paggugobyerno sa ating pamahalaan. Yun yung tatlong dahilan ba't natin ginagawa ang Pamaskong Handog sa estilo ng baka. Tayo lang ang gumagawa ng gantong klaseng estilo. Pero sana alam po natin, lalo na bilang mga kawani tayo ng pamahalaan, hindi yan po dahil lang trip lang natin o dahil gusto lang natin magpasikat, hindi po. Yung tatlong dahilan. At sana, muli po, inuulit ko, isa-isip natin, isa-puso natin yon, hindi lang para sa Pamaskong Handog, kundi sa lahat ng serbisyo ng ating pamahalaan. Muli po, Merry Christmas sa atin. Adjourn na po tayo.